Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Mahigit 730,000 katao, mahigit 196,000 na pamilya ang naapektuhan ng nagpapatuloy na shear line sa Mindanao. Ayon yan sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa kagawaran, naabot sa 464 na barangay sa Davao Region at Caraga ang naapektuhan. Mahigit 122,000 tao ang may tuturing na displaced. Halos 20 individual o 20,000 individual ang mga nasa evacuation centers. Kumuha tayo ng update sa Pag-asa, kaugnay pa rin sa shear line at kung nagsisimula na bang uminit ang panahon. Makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Magandang hapon, Sir Dan. Magandang hapon po at sa ating mga taga-subaybay, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area at nananatiling maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Gayunpaman, dahil sa epekto ng shear line, posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa, partikular na sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. At dahil naman sa epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan dito sa area ng Mindanao at nalalabing bahagi ng Eastern Visayas. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin natin inaasahan, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng localized thunderstorms sa dakong hapon at sa gabi, lalong-lalo na dito sa bahagi ng Palawan at nalalabing bahagi ng Visayas. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng ating bansa dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat. Sir Dan, Yes po, yes po. maulan pa rin ba sa mga oras na ito sa bahagi ng Davao Region at Caraga? Opo po, Mindanao actually dahil sa epekto ng easterlies nakakaranas tayo ng mga kaulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero kung ikukumpara natin yung intensity o yung lakas ng mga pag-ulan na ito as compared sa mga nakarang araw, ay mas mahina na po since inaasahan natin na in the coming days ay mababawasan yung epekto ng shear line sa ating bansa. Maitanong na rin namin, nalalapit na ba yung panahon ng tag-init? Opo, usually itong ating declaration ng dry season o yung tag-init natin, usually sa kalagitnaan po yan ng Marso, no? So hanggang sa dulo ng February up to the first weeks of March, possible may mga surges po rin tayo pagbukso ng amihan. So possible, malamig pa rin sa madaling araw pero asahan na natin na unti-unti nang tataas yung temperature sa dakong tanghali at sa hapon. Sa pagtaya po ba ng Pag-asa ay magiging kasing init ito ng nagdaang taon? More or less within the limits naman po, no. So more or less yung ating mga maximum temperatures na naitala sa mga nakaraang taon ay more or less within that limits po. Alright, maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Samantala, inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority na iuurong nila ang U-turn slot sa bahagi ng C3 Road bago ang Quezon Avenue simula ngayong araw. Sa abiso ng MMDA sa kanilang social media website, ang magiging bagong lokasyon ay mas malapit sa Skyway off-ramp. Sa traffic management dry run na nagsimula kaninang alas 10 ng umaga, target nitong mapababa ang tinatawag na heavy vehicle volume at congestion sa intersection ng C3 at Quezon Avenue. Tatagal ito ng 2 linggo kung saan ang Skyway bound na sasakyan ay gagamit ng bagong designated slot, habang ang service road motorist ay didiretso sa susunod na U-turn sa Maria Clara. Ang mga sasakyan naman mula Espanya Rotonda ay palilikuin papuntang o pakanan sa Araneta Avenue at gagamitin ng U-turn sa Caliraya. Ngayong araw ang simula ng pagdinig sa confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kanyang crimes against humanity. Partikular na tututukan dyan ng mga kaanak ng mga naging biktima ng madugong drug war ng nagdaang administrasyon. Sa detalye, alamin natin yan mula kay JM Peneda. JM.
Inaasahan nga na magsisidatingan dito sa Catholic Trade Building dito sa Maynila ang ilang mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings kung saan mapapanood nila via live stream itong confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso kanina ng mga tao ng Project Paghilom ang conference room para sa gaganapin na live streaming ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa 17 na mga kaanak umano ang darating sa Catholic Trade Building para sa live streaming ng pagdinig. Alas 3 nga ng hapon mamaya ibubuksan ang live stream kung saan masasaksihan ng mga pamilya ng mga biktima ng EJK ang gagawing pagpresenta ng mga ebidensya ng prosekusyon sa tatlong judge ng pre-trial chamber 1 ng ICC. Mapapanood din kung paano dedepensaan ng kampo ni Digong ang kasong crimes against humanity laban sa kanya. Matatandaan nga na pinayagan ng ICC na hindi dumalo ng pisikal si Digong at tanging mga legal counsel nito ang haharap. Hindi naman pinayagan ng ICC ang pagbisita ng mga pamilya kay Duterte habang isinasagawa ang pagdinig ng buong linggo. Pero 6 na Filipino lawyers naman ang magrepresenta sa kanila. Kasama na nga dyan na dadalo ay ang dating tagapagsalita ni Duterte, si Attorney Salvador Panelo. Bukod dito sa Catholic Trade Building ay magsasagawa rin ng live streaming doon naman sa Bahay Kalinga sa may Caloocan City kung saan may ilang ding mga pamilya ang darating doon para panoorin ang confirmation of charges ng dating Pangulo. JM, may ilang kaanak din rin o kapamilya ng mga biktima ng EJK ang nagtungo ng The Hague sa Netherlands para personal na tutukan niyang confirmation of charges hearing. Meron tayong balita doon kung ilan sila. Sa ngayon man ay kinukumpirma pa natin yung bilang ng ilang mga pamilyang pumunta doon, pero ang panigurado nga dyan ay nakaabang na sila doon sa dahig kahapon pa lang at sa huling impormasyon nga na nakuha natin ay nagsasagawa sila ng press conference doon para ipahayag din kung ano nga ba yung inaasahan nila dito sa pagdinig ngayong araw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, maraming salamat sa iyo, JM Pineda. Mapapanood na mamayang special coverage ng inyong PRTV Prime Media na Duterte sa ICC, Crimes Against Humanity. Mamayang alas 5 po yan ng hapon bago ang Arangkada Balita. Kaya tutok lang kaserbisyo. At yan ang mga balita nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signa Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.